Bago po tayo mag-umpisa mga kababayan, ganito po siya. Ano nga bang ibig sabihin ng ill-gotten wealth or tagong yaman? Meron nga ba si Sara Duterte ganon? Ngayon, mga kababayan, ayan mag-collab kayo one day ni Lovely para masaya. Nako, kapag kami dalawa ni Lovely, Diyos mio Marimar, tapos magbisaya ming duha ba? Atay! Nako, kung tinik sa lalamunan, ako plema sa lalamunan ako ng mga DDS. Ay hindi, kung si Lovely tinik sa lalamunan, ako, tawag doon, headache ako sa mga DDS. O sakit ako sa ulo. Siya tinik sa lalamunan. Tinik sa lalamunan ako, sakit sa ulo. Ngayon mga kababayan, eto na nga. Ulitin ko ha. Ano nga bang ibig sabihin ng ill-gotten wealth? Ganito po yan mga kababayan ha. Mabilis na explanation at mabilis maintindihan. Ang ill-gotten wealth, Ang ill-gotten wealth po mga kababayan ay yung yaman na hindi tugma sa kinikita. Ang matatawag po dyan ay ill-gotten wealth. No? Sa madaling salita, walang kuskus balungos, wala nang explain. Ang ibig sabihin ng ill-gotten wealth ay yung kita na hindi tugma, no? Or yaman na hindi tugma sa kita. Halimbawa, ang sinasahod mo sa isang taon 1 million, tapos yung kita mo ay 10 million. So, yun po ay tinatawag na ill-gotten wealth. Sa madaling salita, nakaw. Hindi may paliwanag. Nakaw na yaman. Yan po yun ha mga kababayan. Ibig sabihin ng ill-gotten wealth, tagong yaman or nakaw na yaman. Kasi hindi mo ma-explain kung bakit. Ang sahod mo 1 million lang sa isang taon, tapos ang pera mo wala pang isang taon may 50 million ka na. Yun ang sabi na ill-gotten wealth. So ngayon mga kababayan, eto na ang isa sa mga impeachment complaint ni Sara kasi, mga kababayan, kung meron ba siyang ill-gotten wealth. Kaya nga mga kababayan, sa September, sa March 25, no, this coming 2026, doon po malaman ng taong bayan ang tinatawag nilang ill-gotten wealth ni Sara Duterte na ngayon ay hindi po si Sara makakatulog sa kakaisip kasi mabisto at mabukalkal na po ito ng taong bayan. Mga kababayan, yan nga ang sabi ni Trillanes na game changer ito. Magbabago ang pananaw, magbabago ang pagsuporta, magbabago no ang reaksyon ng mga taong sumuporta kay Sara. Kasi ang tawag po diyan ay game changer. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapanood sa inyo na isang video na kung saan mga kababayan may tagong yaman galing sa pagnanakaw, sabi ni Ma'am Christina. Ayan. So ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo yung naturang video na kung saan mismong ang abogado na complainant, abogadong complainant sa impeachment ni Sara na si Attorney Ligutan, nagsabi mga kababayan na meron nga bang ill-gotten wealth si Sara Duterte? So ngayon mga kababayan, patay ka din ha. Ito. Punta tayo dito ha mga kababayan. Halak ka. Diyos ko, yari si Sara dito. Mga kababayan, meron nga bang ill-gotten wealth? Ito ha, mga kababayan. Wait lang, lakasan ko ha. Ayan. Si Attorney Amando Ligutan, ang third impeachment complaint lead counsel po. Na in-endorso natin, kung natandaan niyo po yung third impeachment complaint ni Representative Leila De Lima. Magandang gabi po, Attorney Ligutan. Yugi, it's nice to see you again. Hi po. Chiki and Masaya. Yeah. It's nice to see you again, guys. Good evening. So ngayon mga kababayan, ito po'y programa ng 1PH ng TV5 na kung saan meron po ditong pamagat, ligutan, posibleng may ill-gotten wealth sa bank account ni BP Sara. Yun po mga kababayan. According yan kay Attorney Ligutan na isa sa mga complainant. Na posible nga bang may ill-gotten wealth si Sara Duterte sa kanyang bank account na sumusobrang kitang pera na wala naman. Bakit mga kababayan, may narinig ba kayo na may diniklarang negosyo si Sara Duterte sa kanyang SALN? Di ba kamakailan lang naglabas na sila ng SALN noong January? Doon ba sa SALN ni Sara Duterte mga kababayan may diniklara ba siyang negosyo?
Meron ba siyang nilagay sa salin na negosyo? Meron siyang nilagay doon, property. Pero wala siyang nilagay na negosyo. So kung i-compare mo yung sahod niya mula nung mayor siya hanggang sa ngayong vice president siya plus yung mga property niya, kung sumubra doon ang kita niya or pera niya, ibig sabihin may ill-gotten wealth siya. So ngayon mga kababayan, pagdating sa ill-gotten wealth, sasabit ba siya dyan? Of course. Sasabit po siya. Of course. No bashing. Asawa daw ni Sarah may negosyo. Asawa ni Sarah. Ang inimpeach si Sarah hindi naman yung asawa niya. Si Sarah ang may atraso sa impeachment complaint. Hindi ang asawa niya. Kung ang asawa niya may negosyo, siya naman ang binubuklaklat, hindi naman ang asawa niya. Sige, sabihin natin, kasama ang asawa niya. So ito po, mga kababayan, i-continue ko dito na sa mga 7 minutes yun banda na mayroong ill-gotten wealth. Kung sakaling may ill-gotten wealth man si Sarah, ito, pakinggan natin. You committed bribery. You threatened the life of the president, yung asawa niya, saka former speaker. 98 pages. VP Sara. Alright, now, let's tell you. Okay. Sa usaping ito, attorney, gaano ka-importante yung bank accounts ni VP Ayan Sara? na! Alright, now, for me, napaka-importante yun Ala. Kasi na, we have to admit, nakasulat din sa decision ng Supreme Court. Okay, by the way, I have to qualify, but 10 pages lang. 15 pages yung final nila, pero 5 pages doon, signature ng mga abogado. Anyways, Yeah. so let's go back. Yung mga bank accounts na yan, Kasi yung allegation is may ill-gotten wealth. Now, Yung allegation kasi ni Attorney Ligutan, may ill-gotten wealth si Sarah. Yun yung allegation niya, mga kababayan. Ulitin ko ha. Ayan na. My allegation is... nakasulat din sa decision ng Supreme Court. Okay, by the way, I have to qualify, but 10 pages lang. 15 pages yung final nila, pero 5 pages doon, signature ng mga abogado. Anyways, Yeah. so let's go back. Yung mga bank accounts na yan, Kasi yung allegation is may ill-gotten wealth. Now, ano yung sinasabing ill-gotten wealth, no? Ayan. It is presumed na yung wealth mo is ill-gotten if it is beyond your means as a mayor, as a vice mayor, or as a vice president. Ayan na. Alam po natin, hindi naman ganun kalaki compared, for example, yung mga ini-imagine natin. Sa madaling salita, sabi ni attorney mga kababayan, si Sarah dumaang mayor, dumaang vice mayor, dumaang vice president. Pero kung isuma total mo yung sinasahod niya, mga kababayan, hindi naman po ganun kalaki ang sinasahod ng mayor. Hindi din ganun kalaki ang sinasahod ng vice president. So una, mga kababayan, kung sabihin natin sumasahod si Sarah ng 500,000 kada buwan sa loob ng 6 na taon, 10 taon kasi 'di ba 3 termino ang mayor o 3 terms. So sabihin natin 9 years. Kung meron siyang 500,000 per month, no? So 500 times 12, no? 500 times 12 times 300 times wait. Mag-calculator tayo mga kababayan. Ito nang malaman ninyo mga kababayan. Ganito siya. Total ko 500,000 times 12. No? Kasi di ba 1 year, 12 ka buwan. So meron siyang 6 million. 6 million times 9. Kasi 3 terms ang mayor. Sabihin natin, mayor na siya dyan, vice president na siya dyan, equivalent natin sa kalahating milyon per month ang kanyang sahod. So every year, meron siyang 6 million. No? 6 million. So ngayon, ang termino kasi ng mayor mga kababayan, 3 termino at per term is 3 years. No? 3 taon ang bawat termino. So sabihin natin 9 years. 6 million times 9 equals meron siyang 54 million. No? Kasi sa isang taon, kung tag 500,000 ang sahod niya, sa isang taon is 6 million ang sahod niya. Ngayon, meron siyang 54 million sa 9 na taon na paninilbihan bilang mayor. So ngayon mga kababayan, meron siyang 54 million. Gawin natin mga kababayan kasi dumaan siya ng mayor, tapos dumaan siyang vice president. Sabihin natin, 9 nung mayor siya, tapos 6
ngayong vice president siya. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sabihin natin mga kababayan, 15 times 6 million or 6 million times 15. Ang lumalabas dito is 90 million, mga kababayan. 90 million sa 15 years na naninilbihan siya bilang politician. Ngayon mga kababayan, hindi ko pa minus dyan yung gastos niya. Hindi pa natin na minus dyan yung ginastos niya. Mga kababayan, ito isinali ko na 15 years. Noong mayor siya hanggang sa naging vice president siya. Mga kababayan, clarify lang po Noong mayor siya ng 9 years plus 6 years lang mayor si Sara. 6 years lang siya nag-mayor tapos tumakbo siyang sige, sabihin natin 6 plus 6 o 12. 12 times 6 million. Kasi ini-equivalent natin sa 500,000 ang sahod niya monthly So ngayon mga kababayan, 6 million 12 times 6 million or 6 million times 12, mga kababayan, wait lang 6 million times 12 equals 72. 72 million, mga kababayan. Ngayon may tax pa yan. Hindi pa natin kinaltas yung tax, hindi pa natin kinaltas yung gastos niya. Sa loob ng 12 years. Imposible sa 12 years hindi siya umubos ng 10 million or 20 million kasi may mga travel pa siya. Wala pang tax to linis to mga kababayan. Hindi na natin kaltasin dyan yung ginastos niya. Kung ano man yung ginastos niya, personal na niya yon. Yung tax niya, yung ginastos niya, kasali na yun dito. 72 million for 12 years na paninilbihan. Hindi pa tapos yung 6 years niya ngayon as a vice president, So 72 million na, mga kababayan. 72 million, kapag ka ang kinikita ni Sara ay lumagpas dyan. Kasi mga kababayan, bukod sa 72 million, isali natin yung kanyang mga property. Kung meron man siyang property dyan, idagdag natin 100 million ang halaga ng property niya. So, 172 million ang lahat ng yaman niya. So, may property siyang 100 million lahat at meron siyang 72 million. Sabihin na natin 100 million lahat ng property yung pagmamayari niya. Tapos 72 million lahat ng sinasahod niya. Hindi pa man tapos ang 6 years niya bilang Vice President, itutal na natin. Wala pang tax yan, wala pang nagastos. Linis lahat yan. 172 million. Ngayon mga kababayan, kung sumobra dyan ang pera niya sa 172 million example, ibig sabihin, meron siyang ill-gotten wealth. Diba? Sinubrahan ko na nga yung 500,000 eh. Dapat ang sahod ng mayor 200,000 lang o 100 plus lang eh. Oo. Sabihin natin 200,000 ang mayor niya sa Davao. Plus 500,000 siya ngayon as a vice president. Pagkakalam ko 400,000 lang ang vice president eh. So ipasubra natin puro 500,000 in 12 years. Ngayon mga kababayan, meron siyang 72 million. Plus ang kanyang mga property na pagmamayari at nakapangalan sa kanya 100 million. Di may 172 million siya. Ngayon ang tanong mga kababayan, ang tanong mga kababayan, kung sumubra dyan sa estimated value natin, ang tawag po doon ill-gotten wealth. Automatic ill-gotten wealth yan, mga kababayan. Akala ko nag-vice mayor siya sa Davao. Kaya nga, ginawa ko kaninang 15 years eh. Instead of 15, ginawa ko na lang 12 kasi nga mayor siya tapos nag-president siya. So ngayon, binigay niya kay Sara ang 3 years. Mayor noon si Digong. So ayan na mga kababayan, sabihin natin 90 million. Sabihin natin 190 million. Walang tax, walang gastos yan. Nag-vice mayor siya, nag-mayor siya, nag-vice president siya. Hindi pa nga tapos yung pagiging vice niya ngayon eh. So ngayon may 90 million siya plus 100 million property. Pag sumubra dyan ang kita niya, ibig sabihin ill-gotten wealth ang tawag doon. Continue. Vice President ka, dapat yung sweldo mo millions, hindi. May batas yan eh. Asa alam ko nga, the last time I checked, yung sweldo ng presidente, correct me if I'm wrong, yung sweldo ng presidente, hindi ata average is 300,000 or 500,000 a month. Yung Vice President lower than that. So, kung yung income mo as Vice President is this, wala kang publicized na mga negosyo. Kasi mga kababayan, dun sa kanyang salin, wala siyang pinapublish na business. Meron siyang nilagay dun property.
pero wala siyang business na pinapublish. So sa madaling salita mga kababayan, dito nga kaabang-abang ito. Kaabang-abang ito mga kababayan, at dito malaman ng taong bayan at mabuksan ang kanilang isipan na kapag ka pumasok ka talaga sa politics, bigla ka talagang yaman. Biruin mo, barangay chairman ka lang, nagkakaroon ka agad ng Ford na Raptor. Nagkakaroon ka ng Hilux, nagkaroon ka ng Land Cruiser. Diba? Dito mo malaman mga kababayan na if you want to become rich immediately, you should go to as a politician. Pasok ka, pagiging politician. Wala kang Continue. publicized ng mga inheritance, pero yung laman ng bank account mo, billions or billions. The presumption is ill-gotten yan. Sabi ni Attorney Ligutan, kung wala kang pinapublicize na business, wala kang pinapublicize na property, tapos yung laman ng bangko mo ay billion, ibig sabihin ill-gotten wealth. Kasi nga mga kababayan, nasanay kasi ang mga politician, mga kababayan, na kahit pikiin mo yung salin mo, walang problema dyan. Nabisto na ni Miriam Santiago yan noon, mga kababayan. Sabi nga ni Miriam Santiago, paano kami nakakasiguro na ang yaman mo ayan lang? Paano kung ipinangalan mo sa iyong driver? Ipinangalan mo sa labandera, sa hardinero, sa kamag-anak, sa malayong kamag-anak? So, paano namin malalaman yan? Meron pang mga estilo ang mga politician na kapag alam nila na araw na ng tagbabayad ng tax, wini-withdraw ang kanilang pera. Sabi ni Miriam Defensor yan. Tingnan niyo ha. Ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Matatawa kayo dito kay Miriam Defensor. Tama lahat ang sinabi ni Miriam Defensor mga kababayan. Matagal ng kalakaran ng mga politiko ito. Ang kanilang mga yaman ay sobra sa kanilang kinikita. Naku, majority sa lahat ng politician yan. Diyos ko, wag na nga kayong magbubulag-bulag. Wag na nga kayong wag nyo nang gawing tanga ang taong bayan, mga politiko. Wala akong pinangalanan. Pero sa 100% politician, 90% dyan, sobra ang kinikita kaysa sa kanilang sobra ang kanilang sahod, pera kaysa sa kanilang sinasahod. Yan ang totoo. Ito, Miriam Santiago. Ito, ill-gotten wealth. Ito ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito. This contract has made history. It has to be the most lopsided contract in Philippine history. Except the entire Smoky Mountain. Diretso na tayo. Sino ang kasabot doon sa public works? Itong tatlong construction firms na ito. Your Honor, to be frank, Noon pa yan, meron ng flood control issue ha. Ano ginagawa ang trabaho mo? Senator Lacson, please interrogate so that we can find out who was this person who allegedly gave 70 billion or received 70 billion in connection with this. Your Honor. Hindi siya talaga nagnanakaw ng pera ng gobyerno. So we don't have what I said, the moral courage to fight for our principle. Ma'am Dina To do Jimilo this, po. we have to change our president as we are mandated to do. So we must. Yun ang problema pag illiterate kasi nagbabansay eh. Ay magpapagalit ko ang sarili ko. Grabe itong mga magnanakaw na ito. Pumasok lang ito dito, masampal ko eh. Pero ang tatapang ng mga loob, as you will see later, irregular and excessive disbursements, 11.9 million for letter A, installation of excess raised pump. Ay, nako, bulag-bulag. Okay, before we continue, Counsel for the prosecution, let the court educate you. You're asking the wrong witness. Shut up! Tapang yun, oh. That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Public Estates Authority is worlds apart from field investment. Shut up! Gumaganon? Why are we so poor? The answer is because everybody wants to have the money of the government in his own pocket. So what our country needs really is a sense of shared destiny. I was not born yesterday. I was born a long time ago and I'm about to die. I want to leave a legacy that at least when presented with this anomaly in trial technique, I rose to condemn it. Why are we so poor? Diba? The answer is because everybody wants to have the money of the government in his Diba?
Bakit tayo naging mahirap? Kasi kadalasan, no, everybody wants the money of the government. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, na hindi ko lang siya masyadong nakikita Mas eh. ano pwede mo manufacture sa Pilipinas? Ah. Minsan binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Mm. Pagkatapos pinahuli ko, huling-huli, buong buhay na buhay. Mm. Ganon ang ating korte dito. Mm. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo 1 taon, 2 taon. Mm. Ako, RTC judge. Patay kayo dyan. Why would a suspected criminal leave his calling cards at the scene of the crime? Mm. Kung noon pa, gusto pala niyang itago ang kayamanan niya, eh bakit niya ilagay sa pangalan niya? Marami dito sa Pilipinas naglalagay sa ibang papangalan ng ibang tao. Ayan. Hindi kaya alam ng abogado yon? Ayan. Tignan nyo May ha. masters pa sa Harvard? May doctorate pa sa UST? Mm. Ganun kaya siya katanga? Diba? Assuming for the sake of argument that there is a preponderance of evidence for the prosecution, Sabi nga ni Miriam, kung ikaw akusado, tapos marami kang pera, bakit mo ipangalan sa'yo? Alam mo namang mahuhuli ka. O, di, pangalan mo sa iba. Para pag nahuli ka, walang mahahanap sa'yo kasi pinangalan mo sa driver, pinangalan mo sa hardinero, pinangalan mo sa katulong, pinangalan mo sa lolo mo sa tuhod, lula mo sa tuhod, saka mag-anak mong malayo na. O di ba? So yun mga kababayan, si Miriam na mismo nagsabi niyan. Kadalasan sakit yan sa mga kriminal, lalong-lalo sa mga politisyan. Kasi nga yung pag sinabing ill-gotten, yun ay isang conclusion. Kung hindi mai-explain yung perang iyan based sa salary na tinatanggap mo, Ayan. income na negosyo mo. Pero alam po natin, hindi naman kilala yung Vice President as one into several businesses. So, Sabi ni Attorney Ligutan, hindi kilala ang ating Vice President na maraming negosyo. Kaya nga ito mga kababayan, hindi na makakatulog si Sara dito. Natataranta na, nararatol na ito. Sa totoo lang mga kababayan, ang tanging makakapagpatulog lang kay Sara, mga kababayan, alak gabi-gabi. Alak lang gabi-gabi or sleeping pills. Kasi bakit mga kababayan? Sa ngayon kasi ilang araw na lang mabubulaklat na itong kanya mga bank accounts. So ngayon mga kababayan, dito kasi isa sa mga complaint kay Sara ay yung ill-gotten wealth. So kapag ka napatunayan ito ng complainant na si Attorney Ligutan sa impeachment complaint, mga kababayan, kasi ang isa sa mga kinumplain niya ay about dito sa billions of money. Transaction together with the witness of Trillanes. Si Trillanes kasi, mga kababayan, ang witness dyan sa bilyones na pera na yan. So ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo noon, kung gaano kasinungaling si Digong, di ba? Wala ako pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Hindi ako nakapunta dito sa Quadcom kasi mahal ang ticket ng eroplano. Wala kaming pera. Mahirap lang ako. Umasa lang ako sa retirement pay. Tapos mga kababayan, noong, ito, mga kababayan, ito, Digong, mahirap lang. Ayan ito mga kababayan, mabibisto sila dito Paulit-ulit. Pag kanya ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am... nabubuhay ako sa retirement pay ko. Tang ina mo. So, Saan ka kumuha ng pambayad mo kay Kaufman? Sige nga. Tang ina mo ka, katanda-tanda mo na, sinungaling ka pa. do you think I cannot accumulate even 5 billion? Ayan na. Eto na, mga kababayan. Kita niyo? Wala akong pera. Umasa lang ako sa retirement pay. Mahal ang ticket yan. Tapos nung pinapirma na ni Trillanes ng Weber para kalkalin ang kanyang bank account, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Parang ang liit naman ng tingin ninyo sa amin.
Tangina mo, Digo. Negosyo ng asawa ko, Ah? Asawa mo? pati Hindi ang sa'yo. sweldo ko. Na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Bluff, Ngayon, tama. yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver, sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Hindi pa Mr. rin. Chair, So, it's a Mr. Chair, Yeah. point of order, just to maintain decorum in this Oh, proceeding, diba? and just to be Pasalamat kayo, ang bait ng mga kongresista. Kung ang mga kongresista na yun kumagat sa ano ni Trillanes, sige po, sampalin niya po ako, pero pirma muna siya sa waiver para buksan natin yung bank account. Actually, mga kababayan, sa ngayon, hindi tumagawa ni Sara na pirma-pirma waiver, ganyan-ganyan, sampalin sa publiko. Walang ganyan-ganyan kay Sara, mga kababayan. Ang katunayan dito, makakalkal talaga yan. Nako. Mga DDS ha, ito lang masasabi ko sa inyo. Alam ko ng mga bobo kayo, pero hindi kayo bungol, hindi kayo bulag. Alam kong bobo kayo, alam kong tanga kayo. Pero kapag nalaman ninyo ito, pag nakalkal ninyo itong pera na ng bilyon-bilyon ang halaga, na saan galing, na wala naman silang mga negosyo, sabi nga ni Attorney Ligutan, kapag ka ang sinahod mo ay sumobra or ang kita mo hindi mag-match sa pera mo sa bangko. Kasi nga alam naman daw niya ang Vice President wala namang negosyo, hindi naman kilala ang mga Duterteng may mga businesses. Kasi kung sasabihin nila may negosyo ako, meron akong ganyang company, meron akong ganun, ba't hindi mo nilagay sa salin? So doon pa lang sa salin nagsinungaling ka na. Kasi mga kababayan, kapag tignan natin ang salin ni Sara, ni isang business doon wala siyang nilagay. Ni isang business doon. May narinig ba kayo mga kababayan? Magbigay kayo, mag-comment kayo dyan sa comment section. Paki-comment kung sa salin ba ni Sara may narinig kayo na business bukod sa ukay-ukay na sinabi nila na may business daw ukay-ukay. Tanong ko lang mga kababayan, may business bang dineclared si Sara? Paki-comment po. Sa salin. I-search natin. Salin ni Sara. Para makita natin kung baka may business, Salin ni Sara Duterte 2026. Ayan na, para makita. Para sa ating mga... Nagtala ng mahigit 88 million pesos na net worth nitong 2024 si Vice President Sara Duterte. Umakyat yan ng mahigit 1,100% mula noong 2007 base sa paghimay ng GMA Integrated News sa kanyang Statement of Assets, Ma'am Dali, Liabilities sino po? and Net Worth o SALN. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, makikitang paglaki ng kanyang net worth mula nang una siyang pumasok sa politika hanggang nitong nakaraang taon. Mahigit 1,120% na pagtaas yan sa loob ng 17 taon. 2007, unang pumasok sa politika si Vice President Sara Duterte ng mahalal bilang Vice Mayor ng Davao City. Sa kanyang Statement of Assets and Liabilities o SALN noon, nagdeklara siya ng real properties na nasa mahigit 3.7 million pesos. Kabilang ang ilang lupa sa Davao City at condo sa Quezon City. Meron din siya noong personal properties na mahigit 5.4 million pesos at utang na nasa 2 million pesos. Kaya ang kanyang net worth noon lumalabas na nasa mahigit 7.2 million pesos. Nang maging mayor ng Davao City noong 2010, ang kanyang net worth umakyat sa mahigit 16.2 million pesos. Base yan sa dineklara niyang real properties na mahigit 10.8 million pesos, personal properties na mahigit 10.7 million pesos, at liabilities na mahigit 5 milyong piso. Hindi sumabak sa politika si VP Sara noong 2013. Pero muling nahalal na mayor ng Davao City noong 2016. Walang hawak na kopya ng SALN ni Duterte ang GMA Integrated News Research mula 2016 hanggang 2021. Nang mahalal na vice-presidente noong 2022, ang kanyang net worth nasa
mahigit 71 million pesos na. Kabilang dito ang mahigit 50 million pesos na lupain, house and lot at condo unit sa pangalan niya at ng asawang si Attorney Manasseh Carpio at kanilang mga anak. Meron din siyang personal properties na mahigit 23.8 million at mahigit 3.7 million pesos na liabilities. Sa huli niyang SALN nitong 2024, nasa mahigit 88.5 million na ang kanyang net worth. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. So walang business. Walang business. So sa madaling salita, biglang laki, biglang tubo, saan galing? Yan palang mga kababayan sasabit siya dyan. Kasi bakit mga kababayan? Tatanungin ka niyan kung ang mga properties mo, kung ang mga properties mo, syempre habang tumatagal ang mga properties, tataas ang market value niyan. Sige, sabihin natin tumataas ang market value. Ang tanong, simula nung 2007, ilang properties niya? Tapos hindi sila nakuhaan ng SALN list noong 2016 hanggang 2022 kasi pinagbawal nga ni Martires yun, ng ombudsman. So ngayon mga kababayan, binuksan ulit ngayong 2026, noong January, ay nasa 80 million plus na ang kanyang SALN. So ang tanong ngayon, bakit lumubo ng lumubo? Yun bang mga kinita niya? Ayun bang mga pera na yan? Sakto ba sa kinita niya? So yun ang sabi ni Attorney Ligutan na posibleng merong ill-gotten wealth si Sara sa bangko. Take note mga kababayan, SALN pa lang yan sinulat nila. Sila ang nag-declare niyan, SALN. Wala pa yung sa bangko. Ang tanong yan mga kababayan, paano malaman yan ng gobyerno kung anong bangko? Lahat ng bangko ipatawag. Lahat ng bangko ipatawag kung may bank account ba siya. Sa lahat na ilan lang naman bangko dito sa Pilipinas, hindi naman umabot siguro 10. BDO, BPI, RCBC, Metrobank, Security Bank, Maybank. Basta hindi umabot ng 10. Lahat dyan isasabpina mo para i-present nila kung sino si Sara ba may mga account dyan. O kung wala, di cancel. Kung meron, di present ka dun sa diba? Ang sabi pa naman mga kababayan, ni Jinky Luistro, ipapasabpina ang mga bank account ni Sara, pati ang mga bangko, at ang mga bangkong hindi susunod ay posibleng i-direct contempt. Nako po, ikukulong sa madaling salita. Ayan na, mga kababayan. Continue tayo kay Attorney Ligutan. Makita ng taong bayan na milyon-milyon yung pera ng Vice President. And then, Marawi TV vlog niyo. kinenta natin yung sweldo niya as mayor, vice mayor, tsaka as the vice president. Kung hindi ma-account saan nanggaling yung perang iyan, ayun, that makes it ill-gotten. Wala naman. Ayan na. Sabi ni Attorney Ligutan, kung hindi mag-match ang sinasahod niya nung mayor siya, vice mayor siya, hanggang sa nag-vice president siya ngayon. So pag hindi nag-match at sumubra pa, yan ay matatawag na ill-gotten wealth at saan galing. So ngayon mga kababayan, paano Sir Ken kung ang bangko magsinungaling na walang bangko at ibang bangko Sir Ken? Ganito lang po yan ma'am. Kung sakali, hindi po pwedeng magsinungaling ang bangko mga kababayan. Kasi ganito yan. Lahat ng mga transactionist ni Sara, sinusundan yan. Napaka-imposible naman na gagamit siya ng isang bangko lang, pagbili niya ng ticket, syempre mga kababayan, lahat ng lakad ni Sara nakaliquidate yan. Kasi kadalasan sa mga politician, lahat ng gastos mo, naka-refund yan. So doon pa lang sa mga resibong inilabas mo, malalaman mo saang bangko to, BPI ba to, Metrobank ba to, BDO ba to. Hindi nila pwedeng itanggi yan mga kababayan, lalabas at lalabas yan. Kasi bakit? Iimbestigahan naman bawat bangko niyan May mga investigador yan. I-check lahat yan. Doon sa bangko na yan. Hahanapin kung meron bang record si Sara sa bangko na to. Yung isang bangko ulit. Yung dalawang bangko ulit. Hindi nila pwedeng yung mga kababayan, hindi nila pwedeng sabihin walang record si Sara.
At pangalawa mga kababayan, hindi nila pwedeng burahin yun doon kasi pag burahin nila yun, mawawala yung pera ni Sara. Ano pa sinungalingan nila? Buburahin nila yung account? O pag binura nila yung account nun, masisira yung bangko nila. Mapagalitan sila nung may-ari ng bangko. Kasi once na binura mo yan, di tabla, wala ng pera sa Sara. Tsaka kahit burahin nila yan mga kababayan, hindi nawawala yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na forensic examination Kahit burahin mo yan, pag finorensic yan, lalabas at lalabas pa rin. Kasi may mga memory yan Di ba? Kahit nga sa mga cellphone ninyo, akala ninyo pag binura ninyo, nawawala yan. Hindi. Hindi yan nawawala mga kababayan. Bakit? Ganito po yan mga kababayan. Sa lahat po tayo dito sa buong mundo, meron tayong mga cellphone. Itong cellphone na to, halimbawa may picture ako, binura ko. Ang akala mo malinis na. Pero kapag kaisaksak mo yan sa laptop or sa computer, pag binuksan ng IT yan, malalaman yan. Mga kababayan, malalaman yan. Hindi yan nabubura. Nandyan pa rin yan sa loob. Diba? So, continue, mga kababayan. Ganun kasimple yun. Wala naman Yes. pong magiging problema dun sa pagsapina ng mga bank accounts. Madali lang naman po yun. Wala po tayong magiging problem. Okay, I don't see any problem, pero there will be definitely mag-o-object, Pero kasi nasa exception yan sa bank secrecy law na pag may isang judicial proceeding, tsaka the argument is, I think hindi naman natin madadoubt na yung impeachment proceeding is akin to a judicial proceeding. So, exempted yung motion for subpoena. So ibig sabihin mga kababayan, yun nga ang may nagtanong kanina, paano kung may bangkong tumanggi? Hindi po nila pwedeng itanggihan mga kababayan dahil meron pong bank secrecy law, So ang ibig sabihin po doon, may mga kasunduan ang mga bangko na once kasi ang isang tao, kapag inimbestigahan, lahat po ng mga niya, anong kwenta ng AMLAC? Di ba? Naalala nyo si Bunuan nga, na-praise lahat ng kayamanan Di ba? Si Cabral nga, natitrace naalala nyo si Cabral, natitrace na bago namatay, pinagplanuhan, winidraw lahat ng pera. Di ba? Winidraw lahat ng pera bago namatay. So, ibig sabihin, pinagplanuhan yung pagkamatay. Hindi nyo maano yan, mga kababayan ako. May batas kasi tayo. Meron tayong tinatawag na basta may mga ganyan mga kababayan sa bank secrecy law. Ganun yan, mga cyber kemerot keme. Hindi yan nila mawawala mga kababayan. Kaya nga si Sara ngayon di makakatulog dyan Kaya nga sabi ko sana, buti na lang hindi ako mayaman. Kasi, at saka buti lang hindi ako politician. Di ba? Di ba, mga kababayan? So, yun. Mga kababayan, yung una nating pinag-uusapan patungkol dyan. Eto yung sunod. Ano yung sunod, Ken? Atin-atin lang to. Naku, mga kababayan.